sa kanilang pong pagharap sa panibagong hamon ng kanilang buhay. Nawa kayong magsilbi ng kalakasan at magsilbi kaaliwan ng mga salitang aming pag-aaralan sa gabi ito. Salamat po sa araw na ito. Doon po ay aming ikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa kanyang mahal na ina, Sister Nelly, sa kanyang kapatid na si Marian Esreling May, pamangkin Claudino, kasintahan, Chanel, na kasintahan. Ganun din sa kanilang tito, tita, Brother Julie, Berna, Ray, and Jonah. Ang mensahe po ng Panginoon ay mas para sa atin na tayo ay manatiling magkaunatan sa Panginoon. Sapagkat sa buhay na ito ay Panginoon lamang ang ating matatakbuhan. Kung ating papapansin kapag mayroong ganitong mga karanasan sa buhay natin, ba ay madalas kapag tayo ay ibisita sa mga sementeryo ay nakakakita tayo ng mga lapida. At sa lapida ay mayroong pangalan ng tao na mayapa. At doon sa baba ng kanyang pangalan ay mayroong taon. 2000 to 2025. At sa gitna po nito ay mayroong isang maliit na dash na maaaring sabihin ng marami na nagkasya doon ang buong buhay ng tao doon lamang sa maliit na dash na nagpapakita sa atin na tayo ng buhay sa isang buhay na may lamang. Kaya sinasabi po sa atin sa Biblia na bilangin natin sa talata sa bilang, bilangin natin ang mga taon ng ating buhay para may mabuhay natin ito. Sapagkat ang buhay ay sadyang may isip lamang. May isang katotohanan sa Biblia na itong si Israel ay nakaranas ng ganito pong kalagayan na tayong lahat po ay hindi accepted sa ganitong kalagayan. Minsan nauuna lamang ang ilan sa ating mga masa buhay, ngunit kano pa man natin kapilit-pilitin ay susunodin po tayo sa ganitong kalagayan. Subalit ang mahalaga na tinutukoy sa salita ng ating Panginoon, hindi yung buhay ngayon na pansamantala. Ang mas mahalaga ay ang magiging buhay natin sa kabila ng kinabukasan. Ito po ang buhay na walang hanggan na pinapangako ng Panginoon sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Alam po natin, hindi po normal ang ganitong kalagayan sa buhay natin. Kaya pag minsan kapag tayo Panginoon, na yung ating ring ay naka-wire na alam natin ay mabubuhay pa tayo ng matagal na panahon. Kaya minsan, mapapansin natin, pagka nagtutuloy-tuloy tayo sa buhay natin, pagkagising natin sa umaga, yung iba sa atin, nalilimutan natin yakapin yung ating mga anak, yung ating asawa, yung ating mga mahal sa buhay. Dahil hindi naman naka-wire yung ating brain na isip. Nang tayo ilikhain ng ating Panginoon sa aklat po ng Genesis, ang gusto talaga ng Panginoon na buhay tayo ng buhay doon. Ang gusto ng Panginoon yung ating pamilya makasama natin hindi pansamantala. Sapagkat yung nilikhas tayo ng ating Panginoon, simulang nagkaroon ng kamatayan. Nagsabi ng kaaway, sabi ni Satanas sa pamamagitan ng isang ahas, sabi niya, kainin niyo ito sapagkat hindi naman totoong na kayo ay mamamatay. Pero sabi ng Panginoon po, kakainin niya sapagkat kayo ay mamamatay. Subalit ang una nating mga magulang na ito po'y tiyak sa kasaysayan na salita ng ating Panginoon. Sila po'y nagkasala, kaya naman pagmula po sa noon, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At pagpasok po ng kamatayan, ang dulo ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya tayo po, mga kapatid, ay nakakaranas ng kamatayan. Nagano pa man gawin ng tao, ngayon po yung technology natin, very advanced na. Nandyan yung stem cell, nandyan yung mga pang-opera, nandyan yung mga gamot. Pero kahit ano pang pilit ng mga tao, kahit pa magpalit tayo ng puso, kahit pa magpalit po tayo ng iba't ibang bahagi ng ating katawan, ang tao pa rin ay napupunta sa tinatawag natin ang kamatayan. Kung di man sa ating kalusugan, lamang po tayo dito sa buhay natin sa pansamantala, wala talaga tayong maasang pag-asa.
Kung iniisip natin na nalulungkot tayo na nauna si Brother Jeffrey, but it is a reality that all of us na narito ngayon. Maaaring sumulong, maaaring tumagal pang ilan, pero ito po isang reality sa buhay. Ano? Hanggang dito na lang kayo buhay na. Mga kapatid, ang magandang balita mo sa Biblia na sasabi sa amin, hindi ito ang tulad. Hindi ito ang ending ng buhay natin. Ang pamilya Desa hindi kompleto. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, ang bawat sumasampalataya sa Panginoon may pag-asa na magkaroon ng pagkikitang muli. May pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang family Desa magkikita-kita. Amen mo? Sapagkat ito ay tiyak na pangako ng ating Panginoon. Magmula ng nabasa ko yun kanina sa pagbasa dito. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa lilim po ng pangalan ng ating Panginoon Jesus, tandaan po natin may pag-asa sa pagkabuhay na muli. Kaya kung tayo po itatanungin, paano kaya tayo mag-react sa nangyayari sa ating buhay? Paano natin haharapin na isa sa miyembro ng ating pamilya ay bigla na lang kinuha sa ating presensya? Paano natin tatanggapin ang katotohanan na ganitong paghihiwalay sa buhay natin? Sadyang malungkot. Subalit sa kabila po ng kalungkutan ay may pag-asa sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Believe it or not, sabihin man ng mga tao sa labas na hindi naman totoo yung Diyos natin o yung pananampalataya natin sa Diyos, pero tayo lahat na uuwi sa isang kaisipan na hindi po natin kaya mag-isa. Kailangan natin ang Panginoon Diyos sa lahat ng hamon sa buhay natin. Kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Ngayon, papasahin po natin sa banal na kasulatan ay merong mga kasaysayan na binabanggit po dito kung paano si Lazaro na kapatid o kaibigan ng ating Panginoon Jesus ay namatay. Naipakita po ni Martha at ang mga kapatid ni Lazaro kung paano sila nag-react nung makita nila na si